Mga kabayan, ang tatlong jet fighters na F-16 Viper, Sub-JAS-39 Gripen, at Eurofighter Typhoon ay magkakaroon ng showdown sa Pilipinas. Kaya napakagandang laban ito, kung sino ang pinaka-the best ang siyang panalo. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na ang Pilipinas ay naghahanap at pumipili ng mga multi-role fighting aircraft na pasok sa kanilang budget at pwedeng bayaran ng long-term basis. Kaya ang Pilipinas ay nag-request sa mga gumagawa ng jet fighters ng mga information tungkol sa kanilang mga aircraft. Isa na dyan ay ang Eurofighter Typhoon, kung saan inalok ng Leonardo ang Pilipinas ng 32 Eurofighter Typhoon Tranche 5. Ito ang pinakamodernong twin-engine combat aircraft ng Europa. Ito ay sinabi ng Vice President ng Leonardo na si Constantino Pavini Rozzotti. Kinumpirma ni Rozzotti na batay sa alokasyon ng budget ng Philippine Air Force para sa 40 sasakyang panghimpapawid, maaaring magbigay ang Leonardo ng 32 Eurofighter Typhoon Tranche 5 na mga aircraft na may kasamang kumpletong weapon package. Ang kasama sa package ay ang MBDA Meteor Beyond Visual Range Missile, ASROM Short Range Air-to-Air Missile, Brimstone Air-to-Ground Missile, Storm Shadow Cruise Missile, at iba pang mga advanced munitions. Ang alok na ito ay isa sa ayos sa pamamagitan ng isang government-to-government framework na suportado ng mga financing scheme na nagpapahintulot sa Pilipinas na paunti-unti ang bayad sa loob ng ilang taon. Ang isang pangunahing highlight ng package ay ang panukala na magtatag ng lokal na pagmamanupaktura ng mga bahagi ng Typhoon, kaya ang Pilipinas ang maging kauna-unahang Eurofighter supply hub sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang ganitong pasilidad ay hindi lamang mapapanatili ang Typhoon fleet ng Philippine Air Force, kundi magbibigay din ito ng suporta sa mga Eurofighter aircraft operated by European partners when deployed to the Indo-Pacific region. Ang pagsasanay ng piloto para sa Philippine Air Force ay isasagawa sa International Flight Training School sa Sardinia, Italia, kung saan ituturo dito ang NATO Standard Tactics at Advanced Combat Training. Ang Eurofighter Tranche 5 ay isang 4.5 generation jet fighter. Ito ay latest and most advanced version ng Eurofighter. Kung saan latest at advanced ang kanyang ESA radar, bago ang kanyang mission systems, at upgraded ang kanyang mga electronics device, ang Typhoon ay isang twin-engine, supersonic, and multi-role fighting aircraft na nakadesign bilang air superiority aircraft, kaya maganda ito sa mga dogfighting. Dahil sa offer ng Leonardo, 3 na ang pinagpipilian ng Pilipinas na jet fighter para sa kanilang Air Force. Ito ay ang Eurofighter Typhoon ng Italy, F-16 Viper ng US, at Sub-JAS-39 Gripen ng Sweden. Maganda ang showdown ng tatlong jet fighter na ito dahil pareho silang may kalamangan sa bawat isa. Kaya alamin natin kung ano ang kalamangan ng bawat isa. Ang tatlong jet fighter na ito ay may parehong advanced na radar, may long-range detection, may advanced na electronics warfare, at may parehong long-range na missile. Pero ang kakayahan na ito, ang talagang nagpapaangat sa kanila. Umpisahan natin sa Eurofighter Typhoon. Ang lamang ng Eurofighter sa dalawa ay, mas mabilis dahil dalawa engine niya, may malayong range kaya maganda gamitin sa pagpatrolya, may maraming missile at bomba ang pwedeng ikabit, at dalawa ang engine kaya mas maganda sa mga long mission. Ang kalamangan naman ng Sub-JAS-39 Gripen ay kaya niyang makapag-take off sa mga mixing runway, kaya pwede ito sa Pag-asa Island at sa iba pang parte ng Pilipinas na may mixing runway. Mas matipid din ito sa maintenance, kaya dahil limitado lang ang budget ng Pilipinas, malaki ang chance na baka ito ang mapili. Ang kalamangan naman ng F-16 Viper ay tested na ito sa mga maraming labanan at may magandang combat record ito, kaya marami ang bumibili nito. Ang sunod ay kailangan dumaan muna sa F-16 ang Pilipinas, bago makagamit ng F-35. Kaya kung gusto ng Pilipinas ng F-35, dapat F-16 Viper muna ang bilhin nila. Tapos close allied ng US ang Pilipinas kaya posibleng tulungan ng US ang Pilipinas para makabili ng F-16 Viper. Kaya maganda ang showdown na ito, dahil kung sino ang may pinakamagandang offer, at swak sa budget ng Pilipinas, malamang yun ang mapipili. Baka bago matapos ang year 2025, may lalabas na ang resulta. Kaya abangan na lang natin, yun lang mga kabayan,
Maraming salamat sa time ninyo.